Miento and family, Rosal David and family, Elena Sigua Flores and family, Mila Tolentino, Aneth Morales family and Salunga family, Alido family, John Russell and Jenna Sibul, Roland and Eliza Sibug, Francisco Gando and brother and sister Michelle Yvonne Gando and family, Henry Barles and family. For the special intentions of Cerise Martin Reyes, Sia Sachis, Brian Cruz and family, Jenna Makaspak, Jamie Sibug, Cyril Gurvic Barles, Clarence Evan Barles. For the good health and complete healing of Azucena Alberto, Randall de la Cruz, Danilo Garcia, Elena Bacani, Marshall Gando, and for our brothers and sisters who are battling serious health conditions. For the eternal repose of the souls of Lea Abelenida, Antonio, Henry, Veronica, Dominga Remedio Siriaco, Felipe Erlinda Atanasio, Remy Mercado, Nicasio Luzong, Lorenzo Luzong, Reynaldo Flores, Luis Zabala, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ulpiano and Romeo, Norberto Engracia Dolores, Abdeas Pilar Aida, Ramil Minandro, Catalino Mercado Gregorio, Adelaida Bercea, Agnes Dizon, Reynaldo Flores, Angelito Morales, Rafael Alido Sr. and Rafael Alido Jr. Jose Ventura, Ben Sala, Isabel Maricar, Pedro and Norma Lourdes Bernardo, Simeon Leonardo, Bernardo Bacani, Maria Isabel, Bernardo Garcia, Maria and Antonio, Eduardo, Ray Carreon Sr., Eda Luis, Benjamin Pinlac, Alfonso Marciana Ana, and all souls in purgatory, souls of the unbaptized and unborn children.
As one family, we are gathered in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning po, Among. Today we celebrate the memorial of Saint Alphonsus Liguori, Bishop and Doctor of the Church. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Altogether, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who constantly raise up in your church new examples of virtue, grant that we may follow so closely in the footsteps of the Bishop Saint Alphonsus in his zeal for souls, as to attain the same rewards that are his in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Jeremiah. The priests and prophets said to the princes and to all the people, "This man deserves death. He has prophesied against this city, as you have heard with your own ears." Jeremiah gave this answer in the princes and all the people. "It was the Lord who sent me to prophesy against this house and city, all that you have heard. Now, therefore, reform your ways and your deeds. Listen to the voice of the Lord your God, so that the Lord will repent of the evil with which he threatens you. As for me, I am in your hands. Do with me what you think good and right."
But mark well, if you put me to death, it is innocent blood you bring on yourselves, on this city and its citizens. For in truth it was the Lord who sent me to you, to speak all these things for you to hear. Thereupon the princess and all the people said to the priests and the prophets, "This man does not deserve death. It is in the name of the Lord our God that he speaks to us." But Ahikam and son of Shaphan protected Jeremiah so that he was not handed over to the people to be put to death. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Lord, in your great love, answer me. Lord, in your great love, answer me. Rescue me out of the mire. May I not sink. May I be rescued from my foes and from the watery depths. Let not the flood waters overwhelm me, nor the abyss swallow me up, nor the pit close its mouth over me. Lord, in your great love, answer me. But I am afflicted and in pain. Let your saving help, O God, protect me. I will praise the name of God in song, and I will glorify him with thanksgiving. Lord, in your great love, answer me. See, you lowly ones, and be glad. You who seek God, may your hearts be merry. For the Lord hears the poor, and his own war in bands he spurns not. Lord, in your great love, answer me. Please rise. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. On one occasion, Herod the Tetrarch, having heard of Jesus' reputation, exclaimed to his courtiers, "This man is John the Baptizer. It is he in person, raised from the dead. That is why such miraculous powers are at work in him." Recall that Herod had John arrested,
put in chains and imprisoned on account of Herodias, the wife of his brother Philip. That was because John had told him, "It is not right for you to live with her." Herod wanted to kill John but was afraid of the people who regarded him as a prophet. Then on Herod's birthday, Herodias' daughter performed a dance before the court, which delighted Herod so much that he swore he would grant her anything she asked for. Prompted by her mother, she said, "Bring me the head of John the Baptizer on a platter." The king immediately had his misgivings, but because of his oath and the guests who were present, he gave orders that the request be granted. He sent the order to have John beheaded in prison. John's head was brought in on a platter and given to the girl, who took it to her mother. Later, his disciples presented themselves to carry his body away and bury it. Afterward, they came and informed Jesus. My dear friends, the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Once again, good morning po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakigreet po natin yung mga katabi natin ng good morning. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang pag-alala at paggunita natin kay San Alfonso ng Liguori. Nais ko pong simulan ang aking pagninilay sa isang katanungan na ito. Mayroon na po bang pagkakataon sa buhay ninyo na mayroon kayong isang nagawang pagkakamali sa nakaraan at sa mga sandaling ito ng buhay inyo, binabalik-balikan kayo ng pagkakamaling ito? Siguro po kahit hindi nyo ako sagutin sa mga sandaling ito, mayroon kayong isang pagkakamali in the past na kung saan ang pagkakamaling ito, paulit-ulit kayong minumulto at paulit-ulit kayong binabalik-balikan at kinukonsensya ng pagkakamaling ito sa kasalukuyan. In our gospel for today, my dear brothers and sisters in the Lord, King Herod, the most powerful and wealthy man in Judea, had everything he wanted except a clear conscience and peace with God. Nasa kanya na po ang lahat, ang kaharian, ang yaman, ang pagkilala ng mga tao, pero mayroong isang kulang at nawawala sa kanya. Ano ito? Ang kaniyang pagkakaroon ng isang malinis na konsensya at kapayapaan mula sa Diyos. Herod had respected and feared John the Baptist as a great prophet and servant of God. Alam po natin si Juan Bautista ay isang tao na nanindigan sa katotohanan during the time of Herod, na kung saan si Juan Bautista sa kanyang paninindigan sa katotohanan hanggang kamatayan, hindi natinag ang kaniyang paninindigan. Na kung saan noong mga sandaling nakikita niya na ang pamamalakad ni Herod ay mali at mayroong pagkukulang, na kung saan ang pamamalakad ni Herod sa mga taga-Judea noong panahong iyon ay hindi naaayon sa kung ano ang tama at mabuti, at lalong higit sa kanyang pakikipag-asawa sa isang babae, nilabanan ito ni Juan Bautista. But Herod, pinakulong niya si Juan Bautista upang manahimik at maisantabi ang katotohanan. Ipinakulong niya si Juan Bautista upang sa gayon ang ipinangangaral na katotohanan ni Juan Bautista ay matakpan
at maisantabi. John the Baptist ended up in prison because of Herodias dahil sa kaniyang pagseselos. Sa pagiging totoo ni San Juan Bautista, noong mga sandaling bago siya ipakulong ni Herodes, nanindigan siya sa kung ano ang totoo at tama. At ito ang naging dahilan kung bakit si Herod ipinapugot niya ang ulo ni Juan Bautista. Pero ang reason po, ang context nun, ay ang pagiging mabilis na pagdedesisyon ni Herodes dahil pinasayaw niya ang isang dalaga sa kanyang harapan at sinabi niya sa sobrang tuwa niya at ayaw niyang mapahiya sa mga taong nasa paligid niya, hilingin mo ang lahat at ibibigay ko sa iyo. Pero hindi niya po in-expect na ang hihingin ng babae at ng dalaga sa kanya ay ang ulo ni Juan Bautista. Sa mga sandaling ito ng buhay niya, nakita natin na kung saan ayaw niyang mapahiya sa mga tao na nasa paligid niya. Kahit alam niya na totoo at katotohanan ang ipinangangaral ni Juan Bautista, kahit alam niya sa sarili niya na ang kanyang papatayin ay isang taong mabuti at banal, anong ginawa niya? Pinangalagaan niya ang reputasyon niya at siya ay tumalima sa kung ano ang kasinungalingan. His conscience is pricked when he hears that all the people are going to Jesus to hear his message of repentance. Ito po ang nangyari pagkatapos ng mga bagay na iyon. Herod is now haunted by the thought that the prophet he murdered might now be raised from the dead. Kaya nga binalik-balikan siya ng kanyang konsensya. Inaakala niyang si San Juan Bautista ay muling nabuhay, ngunit hindi niya inaakalang ang taong nangangaral ay si Jesus. Perhaps you may ask, my dear brothers and sisters, today, ano kaya ang nais itinuturo sa atin nito at ng ebanghelyong ito? Lalong higit sa mga sandaling ito na kung saan ang mundo ay laganap sa kasinungalingan at pagtatago. Na kung saan pilit na tinatakpan at tinatago ang katotohanan at pinapalitan ang iba't ibang impormasyon at balita sa ating paligid ng mga kasinungalingan at mga fake news sa ating paligid. Ano po kaya ang ninanais ipahatid ng Panginoon sa atin? Sa mga sandaling ito, mga minamahal kong bayan ng Diyos, ang paalala ng Diyos sa atin, nawa bilang tunay na alagad niya, tayo ay maging kawangis ni Juan Bautista na manindigan sa katotohanan kahit buhay pa ang maging kapalit nito. Amen. My dear brothers and sisters in the Lord, sa panahon natin ngayon, napakadaling manahimik upang makaiwas na lamang sa problema. Minsan alam nating may mali, ngunit pilit nating huwag na lamang magsalita upang hindi na lamang madamay sa kung ano ang katotohanan. Natatakot tayong mawalan kung minsan ng mga kaibigan. Natatakot tayo kung minsan na baka ang ating magandang imahe na iniayos sa matagal na panahon at pinagpaguran sa matagal na panahon dahil sa paninindigan natin sa katotohanan ay mawawala. Ito po ang paanyaya ng Panginoon sa atin sa mga sandaling ito ng buhay natin. Bigyan natin ng pagkakataon na ang katotohanan ang siyang ating piliin sa bawat sandali ng buhay natin dahil bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi niya ninanais sa atin na tayo ay maging Herodes ng kasalukuyang panahon.
Napakalakas po ng temptasyon sa kasalukuyang panahon na ito. Nakikita natin na maraming mga tao ang nagiging Herodes. Mas inuuna ang kanilang mga sariling pang-interes, mas inuuna ang kanilang mga sariling imahe kaysa panindigan sa kung ano ang alam nilang tama at makakabuti sa iba. Ipinapaalala sa atin ni Juan Bautista na ang katotohanan ay hindi dapat ipinagpapalit sa kaginhawahan. Ang katotohanan ay maaaring magdulot ng pag-uusig, ngunit ito rin ang daan para sa atin upang tayo ay makatungo sa tunay na kalayaan. Kung ninanais nating maging payapa ang ating kalooban, kung ninanais nating maghilom ang ating mga puso, then we must follow kung ano ang ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ano itong ninanais niyang ito? Ang tayo ay manindigan sa kung ano ang mabuti at makakabuti. Tandaan po natin, ang isang Kristiyano ay hindi tinatawag upang maging popular lamang. Ang isang Kristiyano ay tinatawag upang maging tapat kahit mahirap. Tinatawag ang bawat Kristiyano na maging tapat kahit mahirap. My dear brothers and sisters in the Lord, today we celebrate our first of Saturday devotion to the Blessed Mother. Dito natin nakikita ang malaking kaugnayan ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pagtalima sa katotohanan. Hindi siya pinugutan ng ulo katulad ni Juan Bautista, ngunit tinanggap niya ang masakit na pagdurusa ng isang nakatayo na ina sa paanan ng krus ng kaniyang anak. Nanatili siyang tapat sa Diyos hanggang sa wakas, na kung saan ang kanyang matamis na oo sa Diyos ay hindi lamang noong araw ng pagpapahayag sa kanya na siya ay magiging ina ng manunubos, kundi inulit niya ito sa bawat paghihirap na kanyang hinarap. Kung si San Juan Bautista po ay naging tinig ng katotohanan, si Maria naman ay naging larawan ng isang katapatan. Pareho nilang ipinakita na ang pagsunod sa Diyos ay may halaga, ngunit ang gantimpala nito ay isang buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal kong bayan ng Diyos, sa mundong puno ng kasinungalingan at kompromiso, hinihiling sa atin ng Panginoon na maging katulad nawa tayo ni San Juan Bautista, na maging matapang sa katotohanan at maging katulad ng mahal na Birheng Maria na maging matatag sa ating pananampalataya. Sa bawat pagkakataong kailangan nating pumili sa pagitan ng katotohanan at ng kasinungalingan, ng katotohanan at ng kaginhawahan, naway piliin natin palagi kung ano ang totoo. Sapagkat ang katotohanang nagmumula sa Diyos ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagdurusa, ngunit ito rin ang magdadala sa atin sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Marahil dito sa mundo, medyo mahirap ang dinaranas, pero sa langit, doon ang ating tunay na gantimpala. Amen. Please all rise. John the Baptist pointed to Christ as the Lamb of God and bore him supreme witness by the shedding of his blood. Let us pray that we may imitate John the Baptist's faithfulness to God until the end. In every petition we shall respond, Lord, hear our prayer.
Lord, hear our prayer. May the Lord raise up in the church prophets like John the Baptist to comfort the afflicted and disturb the comfortable. We pray. Lord, hear our prayer. May the powerful on earth listen to the voice of their conscience and never stifle on account of political and economic gains and of sexual favors. We pray. Lord, hear our prayer. May we stay firm in our conviction like John the Baptist and not sway like reeds to every direction of the wind. We pray. Lord, hear our prayer. May we follow the Baptist's call to repent, to practice justice, and to attend to the needy. We pray. Lord, hear our prayer. May we shun hypocrisy, pretending to be prayerful and generous, but running after the praise of human beings. We pray. Lord, hear our prayer. In the silence of our hearts, we pray for our own intentions. Lord God, you sent John the Baptist to give witness to the light, who is Christ the Lord. May this light shine upon us as we journey towards your kingdom. We ask this through Christ, our Lord. Amen.
brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Be pleased, O Lord, to enkindle our hearts with the celestial fire of your Spirit, just as you granted that Saint Alphonsus should celebrate these mysteries, and by them offer himself to you as a holy sacrifice, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we'll lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin. Fulfilling your will and gaining for you a holy people, he stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bands of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints, we declare your glory, as with one voice we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Great is the mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo XIV, our Pope, and Florentino, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints, especially Saint Alphonsus, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to pray. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the hope of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. As one family of God, let us offer each other the sign of peace. Peace be with you po sa inyo lahat.
My dear friends, behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. O God, who gave us Saint Alphonsus to be faithful steward and preacher of this great mystery, grant that your faithful may receive it often, and receiving it, praise you without end. Through Christ our Lord. Amen. Please kneel. Prayer to Our Lady of Lourdes all together. Ever Immaculate Virgin Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my request. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. magsiupo muna po ang lahat. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Palakpakan po natin ang mahal na Birhen ng Lourdes. Mayroon po tayong second collection ngayong unang Sabado ng buwan. Ang atin pong maitutulong ngayong araw na ito for the second collection ay mapupunta sa mga programa natin for scholarship and vocation. No po? So katulad po ng nasabi ko last month sa inyo, ang atin pong unang buwan ng Sabado o unang Sabado ng buwan, magkakaroon po tayo ng second collection para po maipagkaloob natin sa pondo ng scholarship and vocation ng ating dambana. At marami pong matutulungan na mga kabataan ang mga inyong may tutulong ngayong araw na ito. At yan po ang aming pagme-maintain para sa mga programang ito ng ating dambana. Kasalukuyan po, mayroon po tayong tinutulungan na isang seminarista. And later on po, for the scholarship program, nagsisimula na po ang RPC and the RFC na maghanap ng mga qualified na mga scholars ng ating dambana. Natutulungan natin na mga kabataan upang sila ay makapag-aral. So, ang ating pong first Saturday devotion ay hindi lamang puro pagdedebosyon, kundi mayroon po tayong mga concrete na apostolates na ginagawa para sa gayon magkaroon ng kahulugan ang ating pagdedebosyon. Muli po, maraming salamat po sa inyong tinulong sa second collection. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. Katulad po ng nasabi ko last week, kung nakapagsimba po kayo, for the month of June and July, ibinuksan po namin ng isang proyekto dito sa ating dambana, ang pagpapalagay po ng CCTV project o ng CCTV cameras dito sa ating vicinity. Dahil po nagkaroon po tayo ng nagkaroon po ng pagkakataon na nanakawan po ang ating dambana, at ninakaw nila ang mga donation boxes. Nanunungkit po ang mga kabataan na hindi po namin alam na saan sila. Pero bilang pagtugon po sa pangangailangan ng seguridad dito sa ating dambana, nag-decide po ang RPC and the RFC
na magpalagay ng mga CCTV camera sa buong vicinity ng ating dambana. So for the month of June and July po, kami po ay humingi ng tulong sa inyo, pinansyal, dahil mayroon pong halaga ang pagpapalagay ng mga CCTV cameras. Nagkakahalaga po ito ng 250,000 pesos. And masaya po naming ibinabalita sa inyo na natapos na po ang proyektong ito and isinarado na po namin ang financial report nito noong July 31. So from June 1 hanggang July 31, iyon po ang ginugol ng proyektong ito. So nais ko lamang pong ibahagi sa inyo at iulat sa inyo ang mga pumasok na mga donasyon for the CCTV cameras. Ito po ang mga pangalan ng mga nag-donate. Melvin Vasquez, 800. Tess Malig, 500. Eden Kapati, 10,000. Connie Araniego, 900. Tess Luzong Santa Cruz, 1,000. Lorna Pineda, 1,000. Amado Samia and Family, 2,000. Maria Lourdes Mariano, 300. Franz Lacson, 1,000. Anonymous, 200. Rose Laksamana, 10,000. Irene Rivera, 10,000. Melditas Mulin, 900. Engineer Peter Luzong, 10,000. Nulud Family, 1,000. Joaquin Lazaro, 1,000. Presi Yumul, 2,000. Zenny Mercado, 2,000. Robert Macapagal, 1,000. Luciana Capili, 3,000. Roger Arceo and Family, 5,000. Regina Castro, 300. Michelle Marquez, 2,100. Jet Store, 5,000. Maria Lizelle Macapagal, 30,000. Ryan Jim Flores, 2,000. Josefina Sarmiento and Family, 2,000. Sheila Marie Castro, 5,000. Maricar C. Reyes, 1,000. Anonymous, 1,000. Grace Palyasigi, 1,000. Anonymous, 10,000. Anonymous, 5,000. Lay Marasigan, 500. Ofelia Lamata, 10,000. Diego Family, 4,000. Arnold Meru, 2,000. Irene Rivera, 5,000. Ludivina Rivera, 500. Alan Maricel Arceo, 5,000. Christopher and Anim Arceo, 5,000. Aaron Elan Arceo, 5,000. Arnel Anet Arceo, 5,000. Anonymous, 5,000. Mayor Dato, 5,000. Sabado Family, 2,000. Holy Angel University, 2,000. Glenda Sagusio, 1,000. And Honorio and Regina Castro, 1,000. The total cash donations po from June hanggang July 31, 2026 ay umabot po ng 186,000 pesos. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. So, kung baka po nagtataka kayo, the total cost na po ng pagpapalagay ng CCTV is 250,000. May remaining balance po na 64,000 pesos. Mayroon po akong isang kaibigan from Angeles City na tumawag sila, then they will shoulder the 64,000 for the whole project. So, muli po, maraming salamat po sa walang sawang pagtulong at pagsuporta ninyo sa mga proyekto ng ating dambana. So, yun lamang po. Sana po, wag po kayong magsawang sumuporta at tumulong para sa gayon sa ikabubuti at ikagaganda ng ating dambana. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Pagkatapos po ng banal na misa, magkakaroon po tayo ng pagpapahid ng langis. Maglinya lamang po tayo ng dalawa dito sa gitna para sa gayon po mabilis po tayo sa pagpapahid po ng langis na po. So mag-stay lang po ako dito sa gitna for the anointing. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration has been offered. Go in the love and peace of Christ. Thanks be to God. Good morning po sa inyo lahat. Good morning.